Hello mga kumarites, nagpagawa nga po ako kay Jowa ng DIY na condiments rack. Para yung mga condiments nga po dito sa baba ay mailalagay nga po doon sa taas. Yung mayroon nga pong space ay dyan ko nga po ilalagay. Mas gusto ko talaga sa kusina ay kaunti nga lang po yung nakalagay doon sa pinakalababo. Niyaya ko na nga po siya para bumili ng paleta. Meron nga po ako mga nakikita nga po sa orange pero mahal nga po at napakaliit lang. Hindi nga po kasya doon sa space na paglalagyan ko. Ang 10 piraso nga po nitong paleta kumarites ay 450. Meron namang mas mura pero sabi ko nga mas maganda naman yung pipiliin na namin yung magandang klase. Ayan, at pinasan niya na nga lang po pauwi sa amin. Pagka-uwi nga po namin kumarites, tiningnan na nga po namin kung ano yung magiging design namin. Sabi ko nga sa kanya, ipantay niya lang doon sa hanging cabinet namin. Kaya ayan, susukatin na nga po niya kumarites para nga po malaman na kung gaano nga po kataas at saka kahaba. Nga po ito sa plano kumarites at biglaan nga lang po yung paggagawa niya. Hinayang kasi ako sa space dyan kumarites at wala nga pong nakalagay. Kaya naisip ko nagawaan na nga lang po dyan ng lagayan ng condiment para wala na nga pong nakalagay dito sa baba. Sabi nga nila pag naumpisahan mo na nga yung pag-DIY ay talagang hindi mo na mapigilan yung sarili mo na mag-isip na kung ano nga po yung next mong i-DIY. Nakailang beses na nga rin ako tumingin sa mga online shop para makahanap nga po ng kasya dito. Meron naman akong nagugustuhan pero ang mahal nga po. Yung maliit nga lang na kahoy na lagayan ng mga condiments ay aabot nga po ng 400 plus. Kaya naisipan ko na nga lang po na bumili na lang kami ng paleta at si Jowa nga po ang gumawa. Pagkatapos niya nga pong sukatin kumarites ay inumpisahan na nga po namin. Ay siya lang pala dahil ako nga po ay nagluluto ng ulam. Kaya ayan, tinutulungan na nga lang po siya ng dalawa kong anak. Busy rin kasi ako magluto kaya hindi nga po ako makatulong sa kanya. Gabi na nga rin po ito kumarites dahil biglaan nga lang po yung paggawa niya nito. Wala nga po sa plano dahil kinabukasan ay magbabagong taon na. Pero dahil wala nga po siyang pasok at naboboring nga po siya sa buhay niya kaya ayan nga po yung naisip niyang gawin. Isipin mo yung 450 ay marami ka nang magagawa sa paletang binili namin. Malaking bagay din talaga sa trabaho ni Jowa kumarites dahil siya na nga lang po yung gumagawa sa bahay namin. Kung ano man ang isipin namin na gagawin dito ay talagang nagagawa niya dahil all around nga po yan sa construction, pintura, carpenter at saka tile sitter. Wala nga pong pili at kayang-kaya niya nga pong gawin iyon. Inumpisahan niya na nga pong putulin yung mga kahoy kumarites ayon sa sukat na ginawa niya. Wala nga rin naman kasi kaming gagawin na labahin at tupiin kumarites dahil tapos na nga po namin gawin iyon. Simpleng design lang naman yung ipapagawa ko sa kanya kumarites. Yung gusto ko lang ay maganda tingnan at malinis. Tagal ko na gusto talagang bumili ng condiments rack kumarites pero wala pa nga pong swak sa budget. Nangihinayang kasi ako sa mga nakikita ko na ang mahal nga pero maliit lang. Itong binili nga po na paleta kumarites mukhang marami pa siyang magagawa dahil ilang piraso lang naman nga daw yung magagamit namin. Sabi ko nga sakto yan para nga po ituloy na namin yung pag-DIY sa kusina. Kinikinis niya na nga rin kumarites yung mga paleta na gagamitin niya. Anong mas maganda kumarites, yung kukulayan siya ng kulay puti or yung natural lang ng kulay ng paleta? Maganda na rin kasi talaga yung paleta kumarites kaya sabi ko nga wag ng kulayan. Pero pinag-iisipan ko nga dahil alam nyo naman team puti nga po tayo sa kusina. Magbigay nga kayo ng suggestion kung anong mas maganda tingnan. Saan ko nga po muna yung bunso ko na i-deliver nga po yung pamela na order namin dahil sa kapitbahay lang naman iyon. Nag-pick up kasi muna kami ng mga order bago nga po kami bumili ng paleta. Minsan talaga ay meron tayong mga desisyon na pabigla-bigla nga lang. Kagaya nitong naisip na lang namin biglang mag-DIY ng condiments rack. Sabi niya naman kasi mabilis nga lang daw gawin iyon at hindi na nga po kailangan ipagbukas hindi pa. Naman daw mag-iingay yung gagawin niya dahil magliliha nga lang siya at mag-i-scroll lang naman. Kaya ayan, binubutasan niya nga po kumarites yung mga paletang gagamitin niya na. Inis niya nga po muna para nga daw pag nagawa na ay makinis na. Inuumpisahan niya na nga pong kumarites na buuhin ito. Mabilis nga lang po talaga niya nagawa dahil hindi nga po umabot ng 1 oras. Mahilig talaga kami mag-DIY basta kaya nga lang po ng budget namin. 450 nga lang po yung nagastos namin at meron pa nga pong tira. Kaya mag-iisip na naman nga po ako kung ano nga po yung mga maganda pang i-DIY dahil marami pa nga pong natira doon sa paletang binili namin. Habang siya ay gumagawa, yung anak ko ang nagbebenta sa tindahan namin at ako nga po ay nagluluto. Ayan, at sinusukat na nga po namin kung gaano nga po kataas yung kailangan niya. Siyempre pinagsukatan na kung ano nga po yung mga ilalagay dyan. Ako nga lang po ang taga-abot sa kanya kumarites ng mga kailangan niya. Madali lang naman daw kasi yung gagawin niya at hindi na nga po niya kailangan ng tulong. Matatapos nga ang 2023 na may ginagawa kaming DIY. Kaya panigurado sa 2024 ay mag-DIY pa rin kaming magjowa. Buti na lang talaga at hindi nga po nagrereklamo yan sa mga pinapagawa ko sa kanya. Kung nga simple lang yung gagawin niya para hindi na nga po siya mahirapan. Sabi niya nga po sa akin kung may gusto nga po akong design ay ibigay ko lang sa kanya at gagawin niya. Huwag naman daw yung sobrang simple para maganda nga daw tingnan sa aming kusina. Supportive kasi talaga nito kumarites sa mga plano ko nga po sa buhay. Meron nga po akong sinasuggest sa kanya ay ginagawa
ginagawa niya nga po kaagad iyan. Ano nga po kung wala siyang pasok dahil masanay nga po yan na may ginagawa. Yung maingay na nga po yung aking pagbo-voice over ko Marites dahil kabilaan na nga po mayroong paputok at saka mga sound. Dahil mag-New Year na nga po talaga at ito nga po ay nagdi-DIY pa rin kami. Sabi ko nga sa kanya pag natapos nga po iyan ay wag niya munang ikabit. Abay baka mag-celebrate kaming nagdi-DIY pa rin dito sa aming kusina. Pero ang sabi niya nga Marites, madali nga lang daw po ito gawin at madali nga lang daw po ikabit. Ang sagot ko nga sa kanya, ikaw ang bahala dahil ikaw naman ang gumagawa niyan. Ayan at malapit na nga po yan mabuo Marites. Gandang-ganda na nga po ako dyan pero ayan pinagpaplanuhan pa nga po namin na lagyan nga po ng harang. Pero dapat merong space na walang harang para nga po mabilis linisan. Yung hindi pa nga tapos yung ginagawa niya Marites ay excited na nga po ako dahil nakikita ko na nga po yung itsura. Kung nga sa kanya, liitan niya lang yung ilalagay niya dyan sa gitna. Kaya ayan, sinusukat niya nga po para hatiin niya nga po iyan. Dahil nakapix na nga po yung design namin, kaya inumpisahan na nga po niyang buuhin yan, Marites. Dahil kanina nga ay mga nakapatong pa lang iyon at hindi pa nga po nakafix kasi baka magbago nga po yung design. Dahil final na nga po yung design namin, kaya inumpisahan niya na nga pong i-screw. Lalagyan na nga lang po niya ito ng masilya, Marites, dahil palita nga lang po ito at meron nga pong mga butas-butas. Sabi ko nga sa kanya, pwede na iyon dahil mukha nga pong design lang naman. Siyempre, hindi siya pumayag. Mas maganda nga daw po tingnan na makinis talaga yung paleta. Ayan at natapos niya nga pong gawin Marites. Tingnan nyo naman at excited na nga po ako ilagay ito doon. Abangan nyo nga po sa part 2 Marites pag nailagay na namin sa kusina ito. Halagang 450 at nakagawa na nga po kami ng condiments rack. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us.